What's up guys? So natapos ko lang magpapalit ng clutch lining tsaka magpa-tune up. So huli kong tune up matagal na. Parang last year pa ata, November. Yan, so gumanda na yung hatak niya. Hindi na siya loose, no? Yan, responsive na. Yun. So yun yung ating update ngayon sa ating SIM bonus. So solid na siya. Siguro kulang na lang nito, wala akong grasa or wala akong oil. Wala akong chain oil, medyo to yung kadena natin, tsaka hindi pa naka-adjust, no. Yung preno ko rin sa likod, hindi rin makagat. Ma-adjust ko yung mamaya pag uwi. So yun yung ating update. So itong motor na to, kaka-change oil lang din natin. Ang gamit ko pala ngayon, tinry ko naman yung Shell din ulit naman, pero yung long ride na version. Kasi merong isang 10W40 na parang common or normal na version nun. Tapos merong isa pa long ride. Pakita ko sa inyo dyan. Yun yung titry ko ngayon kasi babiyaya ko ng malayuan. Tignan natin kung mabilis uminit. Tingin ko hindi naman. Pinataasan ko rin yung minor kasi next month na expire na tayo. Rehistro. Ayan, sobrang responsive niya. Yan, third gear. Yan, no, mahatak. Bago ako magpalit medyo sabi ng mekaniko okay pa naman daw. Hindi pa naman na ganun kaupod. Pero 'di ba? Okay, at least nalinis na rin yung makina. Linis tapos tanggal yung mga dumi-dumi doon. Medyo mas makapal na tong clutch lining na to kasi yung binili ko nakaraan pang racing ata yun eh. Ito Makoto na to na brand. Tingin ko mas maganda to. So stroll lang tayo. See. Yan, so marami na rin ako napalitan dito this past few months. Itong crossbar, binili ko yung crossbar natin. Bumili ako ng cowling head. Ito yung cover, bago na yan, hindi na siya mukhang kupas ulit. Ayan, bago na rin yung ating lens meter. Itong salamin ng ating dashboard, binago ko na rin yan. Tinted na siya, hindi na siya clear glass. Tama siya mga buttons, pinagbabago ko na. Ito red na yung buttons ng electric start tsaka yung horn. Hindi na siya dilaw, hindi na siya stock. Ayan, pati yung natin, signal light natin, dinagdagan ko na siya ng hazard. So built in na rin sa may switch. Wiring na lang tsaka relay yung kailangan. Ano ba? Ito yung flasher ko sa gilid. Passing light, ginawa ko na, inayos ko na ulit. Tapos yung ating domino lever guard. Yung ating brake lever. Tapos yung yung balancer ko sa gilid kasi tinanggal ko dati yung dulo ng yung bar end natin na weights. Ito naman pinang supplement ko yung bar end guard, no, yung bar end na ating cover. Para less na rin sa drag ng hangin, no. Kasi pagka alamig yung kamay ko, para kahit di na ako masyadong mag-gloves, at least nabablock yung lamig, di ba? Ayan. So sa gulong, feeling ko yung likod medyo upod na, pero okay pa naman siguro yan. Gamit kong gulong Pilot Street 2. Galing ako ng Pilot Street 1. Yung 1 medyo pang racing, itong 2 more on dual, no. Ang ganda yung groups nito, parang city driving, tsaka pwede rin pang off-road. Try ko na rin off-road man. Yung hatak dito guys, ayun. Yan. Tapos yung major upgrade ko dito sa may ating muffler, pinalitan ko yung muffler natin ng BMAX power pipe, full exhaust, no. Pinagawa natin sa may Rizal. Pumunta tayo ng Rizal na nakaraan. Ayan. Tapos nagpalit na rin ako ng Nissin na caliper. So hindi naman siya original siguro, pero okay na kasi yung last ko na caliper pang wave, nag-i-stack up lagi ito, at least lumalaban. Hindi siya na-stack up masyado. Ang ganda yung quality.
And then yung shock, stay pa rin, YSS pa rin tayo. Hindi pa naman siya tagal na rin. Almost 6 years na or 7 years na itong motor ko on go, ano. Almost 7 years ko na itong ginagamit, no. So goods na goods. Itong side mirror natin, speed moto na walang zoom, plus yung ating mga convex na mirror, no. Ayan. Yung mga pinalitan ko dito, yun lang naman daw yung mga wiring, no. Wiring natin na sininop ko na rin yung wiring. Okay na rin yung wiring. Upuan, yung cover pala ng upuan, guys. So liha na yung ating upuan. So mura lang yan, galing sa Shopee rin. Pinagawa na rin natin kasi yung aking JRP na seat cover nakaraan is napunit na, ano, syempre sobrang tagal na. Almost 4 years ko na rin ginagamit yun, or 3 years. Ito bago na tayo. Kaso naman, ito naman ngayon, pinagkakalimot naman ng pusa. Minimal lang naman pero nakakainis syempre. Bago sabay kakalimutan din. Yan, sa performance naman ng motor natin, okay naman. Siguro yung sunod ko ditong check yung ano, knuckle bearing kasi parang medyo gumigewang-gewang siya eh. Pero hindi naman siya naglilin na sobra. Dinala ko kasi ito sa Sambales, sa Batangas din ata, sa Cavite. Ilang beses ako nalulubak doon. So, feeling ko worth checking out tong knuckle bearing. Baka ito na yung sunod nating immediate update. So yung mga upgrade ko naman more on naman sa ano, more on naman sa performance ng motor. Hindi naman tayo ano, siguro yung overboard lang yung VMAX. Pero power pipe naman siya, guys, hindi naman siya open pipe. Tamed naman yung sound, hindi naman siya bulaho. Maganda guys. Tsaka sobrang gaan niya. Yung stock pipe ko kasi ang bigat. Nung napalitan na nitong VMAX, gumanda na siya, gumaan na rin. Naramdaman ko yung gana ano ng VMAX. Full exhaust na rin. Stainless na rin yung elbow niya. All in, nakasama na rin yung Y bracket. Yun ang nagpagawa mismo sa VMAX sa Rizal. Solid yung tunog, guys. Hindi kayo mahuhuli dito. Siguro yung mga depende na lang talaga sa mga huli sa inyo kung ano, kung may something. Pero under naman to ng 90 decibels or 99. Wala namang problema, di katulad sa iba. So kung naririnig nyo ba, naka-helmet kasi ako, KY Pro gamit natin. So yun, okay naman to, guys. So alagaan lang sa oil. Yan, grasa. Ginagasahan ko lagi yung mga ano nito, bearing nito. Yan, front and rear bearing. Naalaga sa grasa yan. Sila okay pa naman, wala pa namang problema. Yan, goods na goods, no. Sobrang mura ng maintenance nito, unlike sa mga sa automatic, no. Pero syempre gusto ko rin naman magka-automatic. Pero sa lagay nitong motor na to, talbog. Swak na swak pa rin to, guys, kasi ang dami ko rin nadadalang gamit dito. Kasi parang naisip ko pag mga nag-automatic na, 'di ba? Wala masyadong malalagay na gamit except meron kang box na malaki. So ito naman may box naman ako. Tapos sa harap dito may malaking bag, sa likod din pwede. Maraming pwede sabihin ng gamit dito. Daming pwedeng sabitan. Kaya gusto ko tong motor na to. Tsaka the best din to na beginner na motorcycle. Semi-auto, magkakaroon ka ng idea sa transmission tsaka sa pag-aalaga ng manual. Kasi close na rin to sa manual. So strolling tayo. So sobrang dali mag-maintain nito, guys. Talaga nakakatamad lang. Nakakatamad lang magpagawa na ngayon kasi nabibisi na. Pero syempre alaga pa rin yan. Yan yung ilaw natin, guys, naka LED na rin yan. Headlight LED, tri-LED dyan na white and yellow. Yellow being low, yung high ay white. Tapos yung mga flasher natin sa gilid, signal lights, T10 bulbs, LED na rin yan, pinalitan na natin. Kaya solid na to. Yung dito na lang sa may right side, di ko napapalitan kasi hindi ko masok sa kamay ko. Laki ng kamay ko. Hindi ko mapalitan yung bumbilya niya ng LED, yung laki kasi.
Next time na lang. Yan. So far, yun naman yung ating crossbar. Ito naman dyan. Yun lang yung ating upgrade ngayon. Sa usage naman, gas consumption, hindi naman ako particularly intricate doon. Parang hindi ko masyadong ikano. Kasi necessity yung gas eh. Siguro kung iisipin ko or pang sa guess ko, ang consumption ko sa gas nito is around 40 to 44 kilometers per liter siguro. Malayo rin nararating ko dito. Malayo rin nararating ko dito. Siguro parang kung 100 nakapunta na ako ng Alabang eh, mga ganun. Sa mga ganun Paranaque, naabot ako 100 lang yun. So yung gas dito, hindi ka iinda sa gas dito. Maganda yung nito, fuel efficiency nito. Ayan, so mataas din yung motor natin kasi nga gawa ng gulong ko. Yung gulong ko is yung harap, front 80 by 80. Tapos yung likod naman is 90 by 80. So medyo mataba, tsaka mataas. Dahil mataas siya, sumasabit siya sa U-box sa ilalim, no, yung cover nung ano. Sumasabit siya doon, kaya naupod na ngayon. Matagal na simula ako nagpalit ng 9080 na gulong. Pilot Street 1 pa lang, doon pa lang siya naupod na siya. Kaya pala nangangamoy goma that time. Siguro huwag yung bilhin yung mataas masyado na gulong. Kasi mauupod talaga, lalo na pag may angkas kayo. Ako ngayon naliway ko lang naman na upod na eh. Hindi ko naman na papalitan pa yung under seat cover. Sa 300 din ata. Yan. Hindi ko na pinalitan kasi same lang din, mga tatas-tas lang din ulit pag pinalitan ko. So ayun yung ating update. So kung may mga tanong kayo guys sa ating motor, comment lang kayo, sasagutin ko yan. Yung iba namang ginagawa ko dito, pag sa makina kasi pinapagawa ko talaga sa mekaniko kasi ayoko mga likot. Pero yung mga minimal na ako na lang gumagawa kasi kaya ko naman. Yung mga adjust tsaka yung palit ako na lang gumagawa niyan. Pero pag mga makina talaga, tsaka yung medyo may hirapan ako kasi mabagal din ako gumawa. Hindi tayo katulad ng mga mekaniko na sanay na talaga, mabilis gumawa. So worth it magbayad, hindi ka tatagal. Pero kung gusto kong tuto, at doon naman talaga ako natuto sa paggawa ng motor ko. Nakatipid din ako doon kasi nagkaroon ako ng idea kung magkano or paano gawin yung ginagawa ng mga mekaniko. At least hindi ka maloloko, di ba? Pero kung magbabayad sa mekaniko, okay lang naman din. Nag-a-add lang talaga ako nun, diba? Kasi syempre sanay na silang gawin yun, tsaka mabilis nila gawin. Yun yung the best dun. Kasi pag ako inaabot ng ilang linggo, yung mga DIY ko dito, mga DIY ko dito sa motor ko, yung yung itong auxiliary light ko, MDL ko, DIY yan. So inabot ako ng 2 araw ata para lang magawa. Meron kayong mga katanungan, check nyo lang dyan, mga in-upgrade. Ilista ko rin dyan yung mga in-upgrade ko dito dati pa. Yun lang guys, yung susunod nating video about sa ating motor. Yan, so binago-bago na natin yan, bago na lahat dyan para presentable tsaka safe din, di ba? Yun lang guys, kita ka sa susunod ng video. Peace. Stop recording.